Okay, silipin natin ang 2025 performance ng Semirara Mining and Power Corporation para sa mga investor. Agad na headline sa report nila, bumagsak ng 33% ang kanilang net income. So, ang tanong ng lahat, ano ba talaga ang nangyari? Okay, ito ang breakdown natin para mas maintindihan ang buong kwento. Unahin natin to, bakit bumaba ang kita kahit na napakalakas ng operations nila? Tingnan nyo to, parehong revenue at net income malaki ang ibinagsak mula 2024. Pero heto ang mahalagang tandaan. Hindi ito operational failure, market correction lang to. So paano sila nananatiling matatag? Diyan pumapasok ang business model nila. Ang alas nila, vertical integration. Sila lang ang power producer sa Pinas na nagmimina ng sariling coal. Ngayon, tingnan nyo kung paano nag-ambag ang bawat segment sa kita nila. At dito mo makikita yung ganda ng diskarte nila. Parehong coal at power, record-breaking ang performance. Okay, sunod, saan ba napupunta ang coal nila? Tingnan natin ang benta. So noong 2025, mas malakas ang benta nila sa loob ng Pilipinas, 54% domestic. Dito sa table, kitang-kita yung epekto ng presyo, lalo na sa export. Ramdam na ramdam ang pagbaba. Ang diskarte kasi nila, Pilipinas muna. Yung sobra, yun lang ang para sa export. Okay, so ano naman ang pwedeng asahan in the future? Anong growth drivers nila? Heto ang tatlong dapat bantayan. Yung bagong Acacia Mine, mas mataas na production limit, at yung government bid. Pero sa lahat ng yan, ang pinaka-critical, itong government bid para sa main asset nila. So para sa mga investor, dito napapasok yung mga risk na dapat nyong malaman. Ipinapakita ng timeline na to kung gaano ka-importante at ka-urgent ang bid sa 2026. Bottom line, ang karapatan nilang magmina para sa kanilang core business ay nakataya sa isang competitive bid. Kaya't ang tanong na naiiwan sa harap ng bid na to, paano nila masisiguro ang kanilang kinabukasan?